beloved Boss Mike Cervera. So ngayon mga kababayan ko, eto na nga, talakayin natin tong pag-iyak-iyak ni Sara mga kababayan. Ha? Eto po mga kababayan ko, ayon sa ABS-CBN News. Nadidighay pa ako kasi kumain ako ng maraming pakwan. Sa pagbabalik sa Davao City, inalala ni Sara Duterte ang desisyong tumakbo bilang Vice Presidente at kung ano ang posible aniyang mangyari. Ganyan si Sara no, mga kababayan ko. Ang posible aniyang mangyari kung lumaban na lamang siyang muli sa pagkaalkalde sa lungsod ng Davao City. Sara Duterte na iyak, mga kababayan ko. Ay, grabe. Ewan ko ba, mga kababayan ko? Kagigising ko lang na naman, nanood ako ng kung ano-ano. Mga kababayan. Yan na ho, si Sara Duterte. Nakaw, Sara Duterte. Ang dami ng drama ni Sara Duterte. Kasi nga ho, mga kababayan ko, hindi umipek yung aga-aga, pagmamadaling araw niya para magdeklara na tumakbong presidente siya. Kaya ngayon, mga kababayan, dinadaan ang taong bayan sa pag-iyak-iyak niya. Putik na yan, mga kababayan, ganyan na ganyan yung ex nyo, di ba? Matapos siyang mangaliwa sa inyo. Tapos mga kababayan ko paiyak-iyak ano? Di ba no? Ganyan na ganyan. Tatandaan niyo ang ganyang itsura. Wala na ho yan Nasaan na ba yung pag-iyak-iyak? Ito Dito. Drama, Sara. Siyempre kailangan merong background music. Parang si Bongo lang yan Di ba na? Jing Martin, di ba? Parang yung ex mo na nagpabengbang sa iba. Putik na yan, nagpabengbang na, tapos gusto pang bumalik sa'yo, di ba? Tapos iiyakan ka, mahal na mahal kita talaga. Putik na yan, yung pagmamahal na yan, nakukuha mo ang mga liwa. Putik na yan, hindi pagmamahal yan. Hindi ka lang na-satisfied doon sa tinikman mong iba. Di ba na? Di ba? Ganun yun. Nandyan na si Tommy Shereza Force. Nandyan na yung mga si Swanee, nandyan na rin. Si Naida. Nasa na? Yan. Sino pa? Di ba, no? Tapos ikaw naman, magpapauto ka. Kasi nga, nagdrama. Feeling mo, mahal na mahal ka talaga. Pero hindi mo naisip na tumikim na nga ng iba. Di ba? Alam niyo, pagka ganun mga kababayan ko, ibig sabihin nun, hindi kayo mahal nun. Pag mahal mo ang isang tao, babae man o lalaki, tandaan nyo, hindi nyo magagawa na kaliwain Di ba? Edward, kapag mahal nyo ang isang tao, Dali Babes, tandaan nyo to kayong mga bagong dating, hindi nyo magagawang sasaktan, hindi nyo magagawang kaliwain siya. Babae man o lalaki kayo baka sabihin nyo, exempted yung lalaki. Hindi pwedeng ganon, Charlie Whiskey. Hindi pwede, di ba? Sige, ito na. Syempre kailangan may background music si Sara. Pakinggan nyo. Sa mga Bisaya dyan, nakakaintindi ng salita nila tulad ni Salvadoro. Baka naman, pakitranslate nyo na lang. Yung pag-iyak-iyak ni Sara. Sara! Kasi mga kababayan, alam nyo kung bakit siya naiiyak? Sabi ko kanina, naaga na, nagmadaling araw na, nagparbango na! Nagmadaling araw na ho si Sara
Aba mga kababayan ko'y walang sumama. Bagkos marami pang nagalit sa kanya. Nako, Sarah. Oh, mga kababayan, may mga kalye survey, mga kababayan ko. Nakaw! Ang sasama ng sinasabi nila. Di ba? Eto na, Jing Martin. Corazon Day ko ha. Edward, Joey, Tommy, makinig kayo. Background music na malungkot dapat, Sarah. Para naman yung mga tao, medyo makuha mo yung emosyon nila. Eto, pasok, Priscilla Castro. Dito magod sa Manila, nag-aarkila. Nag-aarkila lang ni balay. So, dinigyan ni... Naniniwala ba kayo nag-aarkila lang daw yan? Ano ba yan? Ay, itama nyo ako ha. Sabi niya nasa Manila, nag-aarkila ng ng sultihan, tirahan. Yung ba yun, Mactandane? Parang sinasabi niya, nag-aarkila lang ako ng titirahan ko sa Maynila. Yung ba yun? Mactandane, paki-translate kung tama, ha? Oo. Kasi kailangan nating sakyan yung drama niya. Walang pera sa Shelda, Boss Mike. Yung ba yun? Helen Milan. Tama. Tama ako, no? Ha? Wala akong matitira sa Maynila. Nag-aarkila lang ako ng hotel. Ganon, mga kababayan ko, yung sinasabi. Naniniwala kayo dito sa lukan-lukan to? Na walang bahay to sa Maynila? Oo, nag-aarkila lang ako ng bahay sa Maynila. Mas masarap talaga natulugan yung aking kama sa sarili kong bahay. Hayop! Dalang-dala naman yung mga tao na Flor Castellan, Mactandane. Nag-aarkila, nagre-rent ko siya sa Manila, sa hotel. Lakaw! Kita nyo mga kababayan ko. Sige, ito na. Naniwala naman kayo dito sa lukan-lukan tong walang property dito sa Maynila. Pasok! Hindi komportable. Hindi pa raw siya Hindi pa raw siya komportable, mga kababayan ko. Ibang klase si Sarah. Mga kababayan ko, patirahin nyo ako sa hotel. Nako, komportable ko. Paggising ko ng umaga, nako, kakain ka na lang, nakabuffet pa. Nako, sarap. Siyempre, mga kababayan ko, halatang halatado naman yung drama, tinitignan pa nyo. Meron bang nalulungkot dyan? Sabi ni Sarah, baka may nalulungkot. Gaganon yun, usong-usong ngayon yung mga kababayan, Ayun, nalulungkot. Hindi, ito ulitin ko, Wala akong sariling bahay sa Maynila. Nagre-rent lang ako ng hotel. Diba? Ganyan yung madadrama, di ba? Putik na yan, di ba? Ngek! Naawa ka na ba, Jing Martin? Putik na to. Ito na, Kung asa ni nagapuyo kay dili siya amuad yung balay. Pero may mag-amping kay dili kami ang tag-iya sa balay. So, ano sabi? Oy! Paki-translate. Nasaan na si Mactandane? Ano yung sabi? Hindi daw komportable. Hindi kami komportable. Iba pa rin talaga kapag kasarili mong bahay. Ngek. Ay, putik na yan paano naman mga kababayan ko Ha? Abay, galit na galit nga si Banat Bay. Di ba nga, ito in-interview sa SMNI. Ngayon po, nagagalit yung pong mga banateros. Kasi daw mga kababayan, hindi man lang sinakyan ng mga taga-mainstream media. Paano sasakyan yung isang luka-luka?
Patay ka. Tama ba, Magtandem? Tama, Oh, sige, tuloy. Pag makauling mi diri Ah. sa some sort of a safe space. Pag nakauwi na daw siya, syempre sa safe na, Hindi ko maintindihan eh. Ewan ko ba dyan sa mga ito, sa mga magkakapatid na mga Duterte, no? Akala yata lahat ng mga tao at mga Pilipino, Bisaya eh. Wala naman tayong masasabi sa mga Bisaya. Sabi ko nga sa inyo, tatay ko Bisaya eh. Pero yung tatay ko, syempre, alam naman na hindi kami nakakaintindi, kaya Tagalog yung salita eh. Pero dito, si Sara Duterte, nagdrama na, hindi pa tinodo talaga. Nasaan na yun, si Magtandem? Uy, comment mo! Kung ano-ano sinasabi nito. Para sa amua sa pamilya. Ay, parang kita mo, parang napakikinggan tayo. Parang sinasabi ni San, manas na po ang paste niya. Naglagay po siya ng sibuyas. Dapat isum siya kaso far view. Gamay na safe space ko no. Konti lang yung gamay na safe, konting kaligtasan. Ewan ko rito kay Sara. Salita ng salita ito, mga kababayan ko na hindi naman natin naiintindihan. So paano ito magiging presidenteng hayop na yan? Kung tayo mga kababayan, yung pong kanyang salita, hindi maunawaan ng karamihan. Abay mga kababayan, mag-isip-isip kayo. Putik na yun, pati ba naman dito? Hindi natin mauunawaan? Hindi na nga natin maunawaan ang kanyang ugali, pati ba naman yung lingwahe? Abay, ipagkakait eh. Sige, tuloy. And na-nostalgic ko kay nakita na ako mga kauban sa City Hall kanina and ang lapat talaga ng mukha mo, Sara. Yun lang ang napansin ko sa'yo. Siya, mga kababayan ko, daming drama. Itigil na natin yan. Basta si Basta si Sara, nagdrama. Nagpaawa. Nanisi. Nagsisisi kung bakit daw siya tumakbo na vice-presidente. Kung di ba naman luka-luka ito, hinahangad mo pang maging presidente? Alam nyo, tanga na lang talaga maniniwala rito eh. Sabi niya, mas okay pa na sana hindi na lang ako tumakbo na vice-presidente, baka mas okay pa yung aking buhay. Tapos ngayon, sasabihin niya, tatakbo ako bilang presidente. Dahil sinabi ni Jesus Mga kababayan, hindi nyo ba na-gets? Hindi nyo na-gets, mga kababayan ko, ha? Ibig sabihin ko, mga kababayan ko, nagsisisi ka na pala. Nahihirapan ka na pala. Bakit di ka na lang umuwi sa Davao City nang hindi ka gala ng gala? Saan ka ba nagpupunta? Punta ka ng Dahig, punta ka ng Japan, Malaysia, Australia, kung saan-saan. Gala ka ng gala, daig mo pa si Dora. Tapos ngayon sasabihin mo, malungkot yung paggagala. Naniniwala ba kayo dyan, mga kababayan ko? Uto-uto na lang maniniwala rito sa malaking mukhang to. Di ba? Yan na, hayaan nyo na yan. Our beloved Boss Mike